29. Inuulit ko po, Kawikaan chapter 31 verse 10 to 29. Narito po ang sinasabi. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabig ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng Kalaan, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Matama niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi nakikitang nagtitiyaga. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at umahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalaga, dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kobrekama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ng kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na darating. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niya ng mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahinigit ka. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay welcome natin ang kanyang lingkod, Pastor Eric Santana. Sige po, live yung manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga po ito. Una po, espesyal dahil gawa ng mundo, Panginoon. At pangalawa, espesyal sapagkat ito po ay paggunita namin, Panginoon, sa kabutihan ng aming mga ina. Dalangin namin, Panginoon, sa umaga po ito, ang message po, Panginoon, amin pong ipatumukol una sa iyo at pangalawa sa mga ina, ay lalong makapagbigay ng inspirasyon sa aming mabubuting ina, Panginoon. Salamat, gabayan mo po ako, Panginoon, na ang iyong salita ay makapagbigay po ng hamon sa lahat ng ina at maging sa aming mga asawa. Salamat po, Panginoon, po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, muna po tayo lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Isang pagpupugay po sa lahat po ng mga nanay. Ano naman ang tawag natin? Nanay, inang, ano pa ho? Mama, mami, ano pa? Parang kasi nagmumura, mother, kung ano-ano man na tawag natin, isa lang po pinatutungkulan yan ay ang ating ina na napakabuti. Happy Mother's Day po sa ating lahat, mga ina ng tahanan. At dahil araw niyo po ito, kayo po ang ating pagchichismisan ngayon. At ang ating pag-uusapan ngayong umaga po ito. Maganda po ang tatalakayin natin. So, ay tanong pag sinabi mong babae, anong maiisip niyo? Ano ba? Pag sinabing babae, ano daw? Maganda daw, ano ba? Sexy. Chismosa, ano? Sexy, ano ba? Ano? Marami tayong maiisip. At minsan, parang ang tingin nila, sabi nga nila,
pag ang babae mahina, no, hindi mo yan. Hindi mo yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang topic po natin ngayon, pinamagatan ko pong ang mabuting asawang babae. Medyo bagalan, asawa, baka mamaya, ang mabuting aswang na babae. Hindi, ang mabuting asawang babae. Ano po? Mahirap po na ipaliwanag sa ating bibig mismo, paano ba natin masasabi na mabuti nga ang asawa o mabuti nga ang nanay natin. At doon po ay makikita natin, kaya pinabasa ko po kay Sister Jam, gusto ko po na ang salita ng Diyos, ito po yung magpaliwanag or mag-define kung ano ba talaga ang pagiging mabuting asawang babae. Dito po sa Proverbs chapter 31 verse 10, doon po sa unang binasa ko ni Sister Jam, gusto kong basahin sa English, sabi po dito, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. No, hindi ubis, rubies. Sabi sa Tagalog, isang mabait na babae, sinong makakasumbong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo o higit ng ilang daan, makasampo daw po sa halaga ng ruby ng bato na mamahalin. Ako iniisip ko kanina, sinearch ko, bakit ba sinabing kagaya ninyong mga nanay, ruby na bato? Hindi naman diamante o ano ba. Pero bakit ang matalinong sumulat po ng Proverbs ay itinulad po kayo sa ruby? Tinignan ko po yung tatlong katangian po nung bato na ito daw po ang ruby ay nagsisimbolo ng pag-ibig, karangalan at kayamanan. Yan po. So kayo palang mga nanay, kayo pala ay talagang pag-ibig, kayo pala ay karangalan, at kayo ay kayamanan. Yan. So sabihin mo sa sarili mo, kung nanay ka, kayamanan pala. Buhay mo magsalita, bahala. Sige. So, alam ko namang enjoy nyo ang moment na to. So, ngayon, sa binasa ho ni Sister Jam, ay may ilang bagay po kung napansin dito na magdi-define ng isang pagiging mabuting asawang babae. Ilang bagay lamang po ito, mga kapatid. Number one na nakita ko po dito ay supportive. Ano po? Kayo po na mga mabubuting asawa, mga babae ho, kayo daw po ay merong katangian na napaka-supportive daw po ninyo sa inyo, lalo na sa inyo pong asawa. Ano po? Sabi po doon sa binasa ni Sister Jam, doon po sa Proverbs from Kawikaan 31:12, sabi niya, pinaglilingkuran niya ang asawa habang nabubuhay. Ano po? Pinaglilingkuran niya ang asawa habang nabubuhay. So, pasalamatan natin ang ating mga ina, pasalamatan natin kung tayo po ay mga lalaki, pasalamatan natin ang ating asawa. Kasi po, ito po palang mga babae ay nilikha ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto nila, sila pala'y dinisenyo na suportahan tayong mga lalaki. Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, binibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Ang babae po pala, talagang nakadisenyo sila sa ating mga lalaki na tayo po ay suportahan. Sila po ay laging nasa ating likuran. Pinakana ko. Sila po ay laging nakasuporta. Yan po pala design nyo, mga babae. Ano po? Anong patunay nito? Alam mo, pag hindi pala naintindihan ko ng lalaki, away pala talaga eh. Pag hindi naintindihan, na ang babae pala ay talagang supportive sa amin, at minsan may mga galaw pala ang babae na hindi pala namin kayo maintindihan. Ngayon naintindihan ko na minsan pala, yung palang pagiging supportive ninyo, ito pala yung lagi kayong nakikialam sa amin. Yung ibang mga babae, yung laging nakikialam sa amin, hindi namin ito naiintindihan. Akala namin pakialamera kayo. Ito pala ay talaga palang nilikha kayo ng Diyos na may isip at puso pakialamera. Totoo. So, mga lalaki, tanggapin nyo na pakialamera talaga asawa nyo. Dahil ito pala ay talagang nakadesign. At sila pala ay talagang nakadesign na lagi tayo kukontrahin.
talagang sabi ng mga babae, hey! Talaga palang kontra kayo. Kasi bakit? Lalo kasi kami mga lalaki, minsan may mga decision din naman po kami na hindi naman talaga perfect. So ang mga babae pala, parang hindi instinct eh. Yung bang mechanism, parang lalabas at lalabas na kayo inilikha ng Diyos na kapag talaga may nakikita pala kayo na parang mali yata yung ginagawa ng asawa ko, parang mali yata yung sinasabi ng asawa ko, lalabas pala yung kapangyarihan ninyo na kayo kontra. Halaga palang mga kontrabida kayo. So basta naman anak ko araw ko to, hindi, nagtatanggol ko wala kayo. No? Talaga pala yun, kasi iyon daw po ay bilang pagsuporta ninyo sa aming mga lalaki. At lagi kayo daw ng mga babae na nakabantay sa ginagawa namin. Ito na yung tuturuan. Iba pag may ginawa kami, iba minsan binabantay nyo, ay mali yan, parang ganun. Hindi dahil gusto nyo kaming pakialaman kasi gusto nyo kaming ayos talaga. Yung parang kayo. O, sabihin nyo mga lalaki ngayon, alam ko na. Eh sabi ko nga, minsan pag hindi daw po ito naintindihan, away talaga eh. Kasi sasabihin ng mga lalaki, ako pinakinggan naman, lalaki ako, alam ko ginagawa ko. Hindi pala, yung pala talaga. At lagi daw kayo mga kapatid, kayo mga babae, lagi kayo talagang may suggestion sa amin. Maganda naman yun. Ang gusto mo gawin na ba? Ngayon, itong mga bagay na ito, dapat daw maalaman namin mga lalaki. Bakit? Likas pala talaga sa inyo ang supportive kayo. Kaya ngayon, ang kami mga lalaki, hindi na pakialamera ang tawag namin sa inyo, hindi na kung ano, kundi ang asawa ko very supportive. Ganda ng dating, ano? So kung kahit talagang naiinis ka na, napaka-supportive mo talaga. Ganyan mo talaga. Yan daw po, at yan ang isang ikahahanga mo sa mga babae. Kasi bakit? Bilay mo sa dami na mo ng trabaho nila, pakikialaman pa tayo. Di ba talaga naman? Yun po yan mga kapatid. At mga asawa lalaki, huwag tayong mainis sa ating mga asawang babae dahil sa totohanan lang po talaga. Ang tagumpay natin, sila yung nasa likod. Sabi nga nung nabasa ko, behind every great man, there's a great woman. Kung meron daw pong isang lalaki na napakatatag or tawin sabihin natin na dakila, ito daw po dahil may isang babaeng dakilang nasa likod. Amen ba? Sino po yung mag-asawa magkatabi ngayon? Gusto mo na mag-asawa mo? Wala rin. Oo! Kakatawin mo naman, ano? Sabi ba, behind every successful man is a strong woman. Ayan. Ang totoo naman po talaga, mga lalaki, aminin nyo lang sa hindi. Minsan may mga babae talagang mas malakas pa sa atin. Malakas magbunganga, malakas na ganito. Talagang malakas talaga sila. At tingin lang natin mahina sila, pero sa totohanan, strong sila. Kaya i-appreciate natin ito, ang mga anak, kung tayo man, mga asawa, lahat tayo, mga ina, i-appreciate natin ang pagiging supportive ng ating mga ina. Amen. So number 1, supportive. Number 2, strong. Ang mga babae po, ang mabubuting asawa po, mga kapatid, malalaman mo yan na mabuting asawa siya kapag siya po ay matatag, malakas, strong. Sabi po ng Proverbs 31:13, wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Kayo pala talaga yung mga babaeng walang pahinga. Ako hanga talaga ako din. Totoo to. Ano nga bang kapangyarihan ng meron sa inyo at napakatagal ninyong mabago? Sa gawaing bahay, talagang wala kayong tigil. Bakit nabanggit ko na ito minsan, na paulit-ulit, na talagang yun nga daw nga, na kayo'y nilikha, na talagang may iba't ibang compartment talaga sa isip ninyo, na kaya niyong pagsabay-sabayin. Na kami mga lalaki, ulitin ko, na kami nga, ang design sa amin, isa lang, focus lang kami. Pag may ginagawa kami, hanggang doon lang kami. Huwag mo kami pakikialaman, huwag mo kami, yaya kami. Huwag mo muna kami uutosan, wari, nagsasaing kami. Huwag mo muna kami uutosan ng malansya. Sunod-sunod lang, una-una.
Pero kayo to, mga babae, napakalalakas nyo. Yan po, pasalamatan natin ang ating mga ina, ang ating mga asawa sa walang kapaguran nila. Pagdating ng umaga, gigising na yan. Tama, hindi po ba? Gigising na ang mga ina kung ano na gagawin niya, magluluto, maglalaba, ano pa, paghahatid fire sa school, lahat yan. Magagawa niya ho yan. At pagdating mo ng gabi, uuwi pa ang asawa, aasikasuhin pa ang asawa. Kaya kayo mga asawa, huwag na kayo magpatanggal ng medyas. Maawa na kayo. Kayo mga anak na nandito, huwag na kayong maaari pag-uwi sa bahay, makatulong na sa ina, sapagkat hindi madali ang maging isang ina. Amen ba mga ina? Parang pagod na kayo, parang hindi ako makapaniwala, stroke kayo. Baguhin ko na kaya, week! Dalawa kapatid, ang mga babae po ay talagang kayo po ay may kakayanan at saludo kami sa inyo dyan. Yan daw po ang pagiging isang mabuting ina. Kaya pag ang ina nyo ho ay, parang nakapagod. Kapag ang nanay nyo ho ay tamad, na hindi man lang talaga nakagagawa, hindi ho siya mabuting ina. Hindi ako nagsabi. Yung kawikaan ang nagsabi. Kasi ang patunay ng Proverbs na sumulat ng kawikaan, ang pagiging isang mabuting ina, actually kung babas kung iintindi yung sinabi ni Sister Jam, talagang walang babae wala talagang bahay eh. Iniisip ko, buti buhay pa. Isipin mo, pag siya ay magdadala ng kalaran, pagbalik, meron siya, nananahin siya, tinatahin niya yung anak niya, wala nang gana ng bukasun yung tatay ko sa yung chilo eh. Pero sabi lang, yung mga ina, tinatahin ko kanyang mga damit ng mga anak niya, gansilyo, kung ano-ano mama, yung mga kung ano-anong bagay niya. Bagay, iba na kasi ang panahon ngayon. Pero ngayon po, ang nakikita ko dito, talagang saludo ho kami sa inyo. Mga nanay, mga ina, saludo po kami sa inyo po walang kapagurang katawan. Na ginagawa ninyo ang lahat para sa inyong pamilya. Na-appreciate po natin iyan. Number 3, ipatatagal kasi sasayo, ba? Number 3, wise. Matatalino. Kayo po pala napakatatalino ninyo. Matalino kayo. Ang mabuting asawang babae po, napakatalino yan. At maraming basihan para ang isang babae po ay masabing matalino. Hindi lang yung maraming alam. Yung buhay ng may buhay, hindi ho yung matalino. Pinakita ho ng aklat ng Proverbs, ang isang matalinong ina sa pamamagitan ng paghawak ng maganda sa pananalapi. Pag ang isang ina po pala, ang isang nanay, isang tanda daw ito, na mabuting asawa ito, magaling humawak ng pera. Yan, tanda mo yan. Sabi ng Kawikaan 31:16, mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagtatanim ng ubas. Napaka-wise niya. Yung pera po na sinusurrender ng kanyang asawa, hindi mo niya sinasabi agad. hindi siya titingin agad sa kung ano bang maganda to, ano ba yung bago, ang iniisip ng isang mabuting ina, paano ko palalabuin ito? At pinag-aaralan niya ang isang bagay bago gumastos. Natatanda ko yung sinasabi ni Pastor Binin. Ito sinishare ko ito sa manugang ko. Sabi ni Pastor Binin, huwag kang magtitipid kung kinakailangan gumastos at huwag kang gumastos kung kinakailangan magtipid. Nalito ba kayo? Ano ang ibig sabihin nito? Pag kinakailangan magtipid, yung mga bagay na hindi naman dapat pagkagastusan, huwag mong gastusan. Pero pagdating ito sa kalusugan, huwag mong tipirin. Marami kasing tao, pagdating sa mga damit at pagpapaganda,
bumibili. Pero pag sakit na, ayaw pinibili. No, hindi ganun. Ang isang mabuting babae po, napakagaling niyang mag-handle ng pera. Isipin niyo po, sabi nga dito, matama niyang tinitigan ng bukid bago siya magbayad. So pinag-aaralan niya, pag nagbayad na ba ako, ito ba tatamihin ko, aani na ba ako, paano ko magipit? Ang galing, magaling siyang mag-handle ng pananalapi. So, kung kayo po ay may nanay at kayo ay may tatay, kayo ay may asawa, tatay ka o anak ka, nakikita mo ang ina na ito, yung nanay, magaling mag-handle, nako, saluduhan mo po yan. At binipilip po talaga ang mga nanay, kasi totohanan lang talaga, napakagaling nyo po talagang mag-budget ng pera. Hanga. Biruin mo, ang liit na ibibigay ng tatay. Paano? Isipin mo, paano na pagkakasya? Sabi nga ni Brother Joel, magbibigay yung tatay ng kita na ito. Tapos iiwanan, papasok, tapos pagbalik ng tatay, maghahanap pa ng masarap na pagkain, yun lang naman ang ibinigay. Pero kung papansin ninyo, nagagawa niyong mga ina. Paano nga ba? May magic nga ba kayo? Di ba? May magic ba kayo na paano nangyayari na yun yung maliit na halaga ng mga salapi na dumadating sa inyong mga kamay? Kapatid, napakagagaling ho ninyo mga nanay. Saludo kami sa inyo. Lalo na ho sa panahon ngayon, napakamahal ng bilihin. Paano nyo nagagawa ito? Pumunta ka sa palengke ngayon, may dala ka 1,000. Wala nang mamimili. Pero ang mga asawa, magkano kita ng construction workers, ng mga gano'n lang. Pag ibinigay ito sa ina, paano yung ihahandle yan? May anak ang papasok sa school, bibili ka, may kuryente, etc. Pero mga kapatid, kayong mga ina, napakagaling nito. Hindi naniniwala ka dito. Pasalamatan mo nanay mga kapatid. Mga anak, pasalamatan niyo si mama. Pag pagpasok niyo sa school, may bakon ka. Hindi mo na natin inisip kung saan ang galing yun. Kasi si tatay naman, gano'n lang naman ang iniintrega. Ito daw po isang bagay na kayong mga ina ay ito po'y katangian ho ninyo. Minsan, baka mo kasi minsan, ito po ay parang pahirap na sa iyo. Kung di mo na yung bakbagan ito, ba't ganyan? Di po. Yan po ay disenyo ng Diyos at ito po ay regalo sa inyo ng Diyos na talagang kayo po'y gawing mag-iingat sa pag-handle ng pera. Amen mo ba? Ito po ko lang, lalata na kayo. Maybe alam ko may date po kayo. Pero tapusin muna natin ito. Pang-apat, ito po magagaling na mga nanay, mabubuting babae. Health conscious. Ano ba yung health conscious? Sila pala, kayo pala, ay isinasaalang-alang nyo rin ang inyong katawan. Kayo pala, hindi pala masama naman na kayo po ay maging health conscious. Bakit? Sabi po ng Proverbs 31:17, sa kabila ng lahat ng iyon, ito pa ang ginagawa ng isang mabuting ina, gayon ba'y naiingatan ang kamay at katawan. So, sa kabila ng babae walang pahinga, naiingatan pa rin daw ang katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. So, kayo pala ay hindi lang basta kayo mga nanay, hindi lang basta kayo yung tiraga, ganito. Kayo pala ay talagang nag-iingat nila. Isang mabuting ina, iniisip din niya yung kanyang sarili. Kasi bakit? Meron pa siyang iniisip na, may gagawin pa pala ako, meron pa akong tungkulin. Lahat yan ay pinag-aaralan ng isang mabuting ina. Ang mga ina, ang tungkulin po ninyo ay hindi lang naman din sa inyong anak. Mga ina, may tungkulin pa rin kayo sa inyong asawa. Minsan mo kasi sa sobrang pagod, pag ang asawa na ang haharapin na, pagod na. Pagod na ako sa anak mo. Tandaan nyo, wala pa ang anak ninyo, kayo ang nagkainlaban. Wala pa yan, kayo nag-aasikasawan. So, hindi ka tuwiran yung pagod ka sa anak mo. Paglaanan mo ng lakas ang asawa mo. Ba't di kayo maka-amen, mga ina?
Totohanan mo ito. Kasi yung pagiging lakas ninyo, isama ninyo sa paglalaanan ng lakas ang inyong asawa. Kasi sa katapos-tapusan, kayo pa rin ang maiiwan dalawa. Pag nag-asawang lahat yan, kayo pa rin. Kayo pa rin ang magpapahira ng kating ko ni Lola. Iinom ng Lola Remedios ang asawa ko pinangukuhan niya. Iiwanan at iiwanan kayo. Paano kung hindi mo nabigyan ng panahon ng asawa mo at iniwan na kayo ng mga anak mo, bahala ka sa buhay mo, sabihin na. Namimilipit ka, tawagin mo yung anak mo. Ano mo? Pero kayo, yung lakas ninyo talagang pinag-aaralan daw po ninyo ito. Kaya, saludurin mo ako sa mga ina na may panahon pa rin mag-exercise. Pero yung pag-exercise, sabi dito, hindi kung ano pa man. Bakit siya nag-exercise? Bakit siya nagpapaganda ng katawan? Upang matupad ang lahat ng gawain na tungkulin araw-araw. Yung kanyang health conscious sa pamilya pa rin. Si Pastor naman lang naman panahon sa sarili mo. Ibang usapan natin. Pinag-uusapan natin dito, yung reason mo bakit gusto mong maghinga ikaw ay gumanda para sa asawa mo yun. Bakit gusto mong maging malakas? Para sa anak mo yun. Sabi nga dito, naiingatan ang kamay. Ba't iniisip ko? Bakit kamay? Ba't kamay? Naiingatan ang kamay. Siguro dahil yung pinaka-main na nagagalaw talaga sa lahat. Means, ibig sabihin, the importance talaga yung kamay, iniingatan niya talaga lahat. So, mga nanay, saludo mo kami na kayo ay mga health conscious, no? Kapag minsan may mga bawal, baka ako'y ganito, para sa anak ko. Nahuwan mo ba? Salamat sa tatlo na kakuha. So, 5. Pang-5 na mo tayo. Tuloy na po na po. 25 na lang, makakasya. No ball. Ano yan? Walang bola. Uy, galing. No ball. Kami to, joke man ako, masyado kasi kayo seryoso. Kami daw nila Pastor Penos, ang pangalan mo namin, may pangalan po kami. Meron mo kaming palayaw. Ang palayaw, ito si Dagaw po, walang bola. Ang palayaw po namin, Hernan. Hernan? Alam mo. Ang mga gets ko matalino, okay na. Ay, wala rin nanonood ko kayo kaya. So, okay. Kasi, baka yun naman tandaan nyo, pagbaba namin, hello, Pastor Hernan. Tandaan nyo yung 6. Ayun, nabiso talaga kung 6 lang. Tandaan nyo yung 6 na to. Sandokol. Ang mabuting babae po, mga kapatid, ay marangal. Kagalang-galang. Kagalang-galang. No? Sabi dito, Proverbs 31:25, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan. Bato-bato sa langit ang tamaan. Sapul. Kayo palang mga ina, kaya inundisyon mo muna kayo. Kayo palang mga ina, kayo pala ay dapat kumikilos ng marangal. Hello, magpahilig na rin. Pag-joke, maingay. Dapat kayo po'y kumikilos kasi ang mabuting ina, marangal. Amen. Susunod-sunodin ko na po dito, ako dadaan sa likod. Saan marangal? Dapat ang isang ina, marangal sa pagsasalita, marangal sa pananamit. Hello? Kailangan marangal. Ano? Tamaan ang tatamaan. Kasi totoo talaga ito eh. Kasi dapat tayo ng isang marangal na ina, nakikita yan. Sa pagbibihis. Ako, kakahanga ako sa inyo eh. Pag mga naka-duster ang tawag. Bestida. Pastor, kahit pa naman nasa swimming, bestida mo, hindi sinasya. Lumagay naman tayo sa lugar, no? Ang ibig ko lang sabihin dito, mga kapatid, dapat tayo'y maayos. Lumagay
sa tamang kalalagyan. Lumagay kung anong edad ka na. Amen. 80 ka na, huwag ka nang mag-short ng ano, short. Huwag ka nang maghangin. 35 na ako lubod mo, mahirap ka na. Pasensya na. Pero ito ang mabuting ina. Kasi paano mo igagalang ng anak mo? Kung nakikita sa iyo hindi ka karangal-rangal. Ano? Tayo na lang ang mag-usap. Ayaw nila. Totoo ito. Ito yung sinasabi. Ano po? Alaala ko naman, hindi naman ako makaluma. Isang araw ako, binibiro ako ng aking asawa eh. Kasi akalain niyo bang nabuklat ko yung aking paboritong short sa taguan? Yun ang hindi pa nakikita ni Ebig. Kasi nung bago ko maging kapitbahay sila Ebig sila dito. Nagwalis ako nung naka-maikinig. Sabi ni Ebig, ay, nagkaganyan ka pala. Kako, hindi pwedeng nakabarong ako magwalis. Alam mo, isang araw yung nabuklat ko yung short kong Alagardo versus Kosa. Yung maong na hanggang dito, bukod sa hanggang ganyan, may sira-sira pa dito. Sabi niya kami, wow, daman-dama. Bigla ako, alam mo, pag nasa bahay na, okay lang naman, okay lang, hindi naman ako makaluma. Ay, ibig ko lang sabihin eh, lumagay sa tamang galing. Amen po ba? Kasi marangal dapat kayong mga ina. Hindi na kayo makasagot. Lampasan pa na ang noble na ito. Yun ang sinasabi. Hanga ko sa mga nanay na marangal magsalita, marangal kumilos, marangal talaga sila. Diba? Meron po kasi mga tao na talagang pag nakausap mo parang napakahirap biruin. Hindi naman yung, para naman tayo mga santo. Ano mo, sister? Hindi naman gano'n. Ay, ibig ko lang sabihin, minsan kasi nasa atin hindi naman. Kaya ganyan ako sa term na ito, medyo wild lang na ako. Medyo wild ba tawag ko? Wala raw babaeng mababastos kung hindi ka bastos-bastos. Okay? O minsan, napapag-isipan at tayo po ay nakikita or ayaw may pangay sabihin na nakikita na yun kasi sa atin na rin. Sa inyo na rin. So, yun lang naman ang gusto ko pong makita. Na tayo po kasi ay sa susunod na sasabihin ko po, kasi kayo po ay nampasanaran natin. Number 6 na nga. Number 6. Kasi kayo po ay model. Ano na wala? Kayo po ay model. Ano? Kayo po ang tinitignan. Ang mabuti hong nanay ay kayo po ay model ng inyong mga anak. Shopping ka po. Umorder na. Sabi ng Proverbs 31:28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Wow! No, mga kapatid, kapag ang isang ina ay iginagalang ka ng iyong anak at ipinagmamalaki ka ng iyong kabiyak, kapatid, mapakagaling mong ina. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Totoo yun. Kapag nakasumpong ka ng isang asawang lalaki na ipinagmamalaki ang kanyang asawang babae, totoo yun. Lalo pag hindi kaharap yung asawa. At lalo pag kaharap yung asawa. Yan. Kasi madaling pumuri pag wala yung asawa. Pagka, halimbawa, pag nasa harapan ako, napakabay talaga ng asawa ko, ganyan. Pero halimbawa, tayo magkakabargata. Pag pinagmamalaki ng salanan yung asawa, nakakabay. Alam mo yung asawa ko ganito, totoo talaga yun. No? At kapag ikaw, mga kapatid, ay, ano sabi dito, iginagalang ng iyong anak, ibig sabihin, may nakita talaga siya napakagandang bagay sa iyo at nakita niya talaga sa iyo ang pagiging isang mabuting ina. Nasasabihin ng anak mo, paglaki mo, gagayahin ko si mama. Nasabi mo sa inyo ng anak niya yan. Alam mo, natin mong lalaro yung mga magkakalaro, narinig ko,
Uy, anong gusto mo paglaki? Diba? Sabi nung bata, gusto ko kagaya ni mama. Hindi niya pa narinig yun. Mag-aral ka na kung bakit hindi mo narinig yun. No? Gusto ko, gaya ni mama. Alam niyo, may kinal po akong bata, kahit sa buhok ng nanay niya, gayang-gaya na. Kung ano yung ayos ng nanay niya, yun yung ayos nung bata. Ang galing naman itong dalawa na ito. Siguro nakita nga siguro ng batang ito yung pagiging isang mabuting ina. Ano? Pag ang natinig mo, paglaki mo, kaya si mama mo kapatid magsisi ka na. Ibig sabihin, may maling narita. Pasalamanan natin ang mga ina na talaga pong pinipilit na mahirap po kasi ang image niyo po kasi mga babae, mahirap po kayo eh. Dalawa kasi ang role niyo eh. Disciplinarian kayo, at the same time model kayo eh. Mahirap po kasi yung ina na ikaw ay magdidisiplina, na ikaw din ay model ng anak mo. Ngayon, paano mo ito magsasabayin? Di ba? So pag ito'y na-motivate mo ng maganda, pag ito'y naayos mo, magaling ka talaga. Kasi bihira mo yung ganoon. Na yung bang kahit ang anak mo ay na-disiplina mo, ikaw pa rin yung idol. Naku, okay yung gaya ng nanay mo, mukhang buruhay. Napakatapang yung kanya. Ganito, ganyan. Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw to, mabuti kang ina. Amen. So, mabuti ka talaga ina. Hindi na kayo maka-amen. Amen. So, hakat ko na, anim na lang. Baka mamaya, wala nang mag-amen sa sasabihin ko. Pero isang bagay po ang masasabi ko ngayon. Saludo po kami sa inyo mga ina. Dahil bagamat nabanggit ko po yung mga iyon, hindi kayo yun. Sabi mo sa tabi mo, hindi ikaw yun. Yung negatibo nga, yung negatibo. Bakit wala naman ako negatibo sila? Ang pagiging isang mabuting ina po. Kami naman, ako as a pastor dito po, nakita ko naman po sa inyong mga ina na pinipilit niyo po talagang gampanan. Ano? At wala, ito, advice ako ng mga youth. Wala pa namang lumapit sa akin na youth na ang inireklamo mo ay kayo. Siguro mamaya pa lang. Nasabihin, hindi basta, mali yung sinabi mo. Wala pa naman. Ang naiilang ko sila ng payo sa akin, yung minsan sa pag-aaral, ganyan. Pero wala pa naman po. Ibig sabihin mga kapatid, mabuti mo kayong mga. Sa maniwala ka sa hindi mabuting ina. Kasi bakit? Hindi mo madali ang maging isang ina. Okay? At walang masamang ina. Natatandaan ko ang sinabi ni Pastor Domingo. Hindi niya, ito sinabi niya, hindi siya nanghuhusga sa mga hostess. Dahil hindi lahat ng hostess, lalaki ang hanap. Kaya nag-hostess siya dahil mahal niya yung anak niya. Kasi ang isang ina, gagawin ang lahat mabuhay lang ang kanyang anak. Lalo na sa mga solo parents, saludo ko kami sa inyo, hindi madali. Hindi madali yan. Yan na, paparaknaluwa ko. Hindi madali yan eh. Paano kung bubuhay ng anak mo? Ang hirap si Jen nga yung manunggang ko. Si Sid, napakabait ko. Napaka-hyper. Madalas mo siya sabi ba, ang hirap ba? Kasi wala si Krista. Alaga pa lang yun, alaga pa lang. Paano pa kung ikaw yung naging ama? Sa panahon na kailangan ng ama, ikaw yung ama. Sa panahon na kailangan yung may pupunta, kailangan ng ama, ikaw na ina, ikaw yung pupunta. Mahirap yun. Saludo kami sa inyo talaga sa kapangalan natin. Kaya nga kung tayo yayaman, lahat naman maganda kayo. Pero alam niyo yung mga solo parents, ano ba alam ko, maging millionaire na ako, magkakaroon talaga ako ng project sa mga solo parents. Mahirap po talaga. Ano sa galing yung project ko sila dun sa mga solo parents? Kasi nakita ko nung bago naman doon, hindi madali. Eh lalo na may asawa ka na nga, tapos yung anak mo, yung asawa mo pa, hindi naman kapakipakilala, parang solo parents ka na mo. Kaya tayong mga lalaki, no, harapin mo kayong konti.
Magpakalalaki tayo. Kasi hindi talaga madaling maging babae. Strong sila sa loob, pero weak ang katawan nila. Handaan natin yan. Mas malakas tayo. Mahina pa ang katawan ng babae. Malakas sila sa loob. Kaya nga tayo mga lalaki, mahalin natin ang ating mga kasama. Mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga ina. O ba't bababa na isang yun? Mahalin ninyo ang inyong mga ina dahil hindi nyo alam. Sabi nga, minsan, sinungaling ang ina. Tama ba mga ina? Sinungaling kayo eh. O, diba? Minsan, gutom kayo pero para sa anak, busog kayo. Minsan may masakit sa iyo pero anak, walang masakit. Para sa anak nyo. Lahat ay gagawin ninyo para lang sa anak. Hindi, huwag na sa asawa. Sa anak na lang. Kasi sabi nga, walang magulang or inang pwedeng tumiis sa kanyang anak. Inyo po lang. Kaya, saludo mo kami sa inyo mga ina. Salamat po sa inyo. Sobra-sobra kong na-appreciate ko kayo. Namin kayo. Ako, kahit wala akong ina, salamat ko lang ng mga ina, napakadami kong ina ngayon. Pero saludo ko ako sa inyo. Dahil saludo po kami, saludo po ang Glorious Covenant Ministry, pwede po ba lahat ng inay pumunta rito sa harapan? Okay? At ganda sana kung yung mga bata kasi bumabalik. Ganda kasi nung kanta ng mga bata ako nila. Kasi, ito yun. Kaya niyo ba kanta ito? Yung pinanta ng mga bata. Ayan. Pwede ba kasi yung moment na wala mga ina. Huwag na ho kayong mahiya. Kung kano talaga kayong ina, huwag nyo na itakot. Alam mo dito ba? Ayan po kayo. Harap po kayo doon sa kanila. May gagawin po tayo ngayon. Dahil ito po yung araw nyo. Kayo ang bida ngayon. Okay, yung iba po. Pag-ibig ka siya dito sa taas. Ayan, yung ano. Yun yung walang patuhod. Dito sa taas. Kung kaya po kamakit dito. Dito tayo. Ayan, dito po tayo. Iwanan nyo na po dyan yung mga hindi na makakit. Dito tayo. Ayan, dami pala kayo. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ayan. Tinawag po ba yung mga bata? Konti na. Siya tumingan na lang kumanta. O, ito ba natin? Iyaas mo sila. Hindi naman po tayo. Ikaw na lang yung kumanta ng ano? Sa mga bata, hindi na yung kumanta. Ay, bibigay nyo na pala. O, sige. Okay mo, bago... Susuot. Ano ba na lang ako? Ayan. Magkat mo natin pa rin natin. Ano? Masarap po yan pag Facebook ka, tapos pamilya. Buhayin mo. Buhayin mo. Kapag sa isang buhay pa mo yan, may premyo ang buhay. Ayan. Kasya ba? Sino po wala? Yung nasa pasok, kuhan. Ayun! Nasa po lahat. Ayan. Nanibigay ko ba? Anta?
Pwede mo bang habang inaawit pumikit mo kayo kung muna kayo hindi. Pikit po kayo, damdamin nyo yung awit na to kasi talagang maganda po ito. Kung ano man po yung hirap na inyong dinaanan, alalahanin niyo po itong pag-appreciate po natin sa inyo. Ayan. Okay? Wala pong nakalimutan na yun. Tanungin niyo yung awit na to. Alay po ito sa inyo ng mga daming mga Una po yung salitang thank you sa ginawa niyo sa inyong mga anak at sa maliit po namin maliit na kakayanan po ng church na ito ay sobra-sobra po talaga yung pag-appreciate namin sa inyo dahil po doon nihiling po namin na ipanalangin namin kayo. Jadi po ba tayo lahat na nandiyan ay dalangin natin ang mga nanay natin na ito
minsan pa ay gabay ng Diyos. Ay manalangin sa Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ina na naririto ngayon sa harapan. Hindi namin alam ang mga hirap na kanilang dinaanan at pinagdadaanan ngayon. Pero may isang Diyos na nakakaalam po, Panginoon, ng sitwasyon nila. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na nakaunat po ang aming kamay sa mga ina na ito. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo pa sila ng kalakasan. Bigyan mo pa sila ng katatagan sa mga pagsubok na pinapasa nila. Sa kanilang anak man, sa asawa man, o anuman, Panginoon. Lord, dalangin po namin, gabayan mo sila, ingatan mo sila, pagpalain mo sila, Panginoon. Ilayo, Panginoon, sa mga mabibigat na karamdaman ni Lord. Kung meron man po may karamdaman dito, Lord, pwede po ba gawin mong regalo, Panginoon? Ang kagalingan sa kanila, sa pagsasakripisyo nila, sa pagsunod nila sa kalooban mo, na bagamat mahirap maging ina, pinilit na maging ina, Panginoon. Lord, I pray, O God, ano man po yung kanilang dinadala, gawin mong regalo kagaanan, Panginoon. At salamat po sapagkat ang mga ina ito ay nagiging hamon sa amin sa kanilang katatagan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, narito po kami, patuloy namin binibendisyon po sa lahat ng ina na naririto. Ang bendisyon ng kalakasan, bendisyon ng katalinuhan, bendisyon ng katatagan, bendisyon ng pagpapala, at bendisyon ng magandang pamilya. Salamat, Panginoon, at kulang man ang prayer na ito, alam mo yung desire ng kanilang puso. Lord, nawa, Panginoon, ibigay mo sa kanilang regalo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng mananahat ng Espiritu Santo. Amen.